ibig sabihin? Run away, live. Ayan. Pag dumating na yan, pag alam mo na hindi na pwede yun, ayaw, magkasala ako dyan. Ikaw ang tatakbo, hindi ka, ay, ang ganda nito, sarap. Ay, wala na, patay na ngayon. Sira na naman ang pamilya. Amen? So live, iwanan mo na. Live it. Ano ba? Depart. Depart. Ano bang depart? Umalis ka na. O live, depart, di ba? Pareho lang naman yan. Amen? Iwanan mo. Ayaw, hindi ko maiwanan. Mahal na mahal ko to eh. Ayaw ko iwanan to. Alam naman din po, it's part of devil. Hindi mo ma-resist kasi naghahari po yung flesh. Amen? Pero pag marunong ka mag-resist, mga kapatid, the devil will flee from us. Amen? Mga problems po natin yan, inspired ng devil yan. If we cannot resist that, mga kapatid, putaktihin po tayo ng problems. Yung discouragement sa buhay natin. Amen? So we should know how to depart, run away. Yan po ang dapat natin gagawin. Ano pa? How to resist the devil. Paano ba natin gawin yan? A while ago, sabi ko kanina, I told you that to resist means to take your stand against someone or something. And the question now is, where do you stand? Saan ba tayo tatayo? Bear in mind that we are always on the Lord's side no matter what. Amen. We have to all do that. We are really in the Lord's side, not in Satan's side. And what do you stand for? Saan ba tayo nakatayo dito, mga kapatid? Our stand must always be, Thy will be done. Lord, Thy will be done. Not in my will, but in your will, Lord. Amen. Amen. So huwag natin pilitin, mga kapatid. Kahit hindi pwede, pipilitin mo kasi gusto mo, ay hindi ang gusto ng Diyos eh. Amen? So we have to wait. That's why there are a lot na hindi maka-wait. Kaya po, the end po is suffering. Kasi hindi maka-wait. Oops! Wag yan. Hindi para sa'yo yan. Lord, gusto ko to, mahal ko to eh. Anong nangyari? Wala. Hindi naabutan isang taon, hiwalay na. Kasi hindi na will ng Lord. Amen? Will mo lang yan. Pinilit mo eh. Amen? Or we must always trust the will of God. Ayan, trust. Mga kapatid, the will of God sa buhay po natin ay napakaganda po. Magtiwala lang po tayo. Huwag nating madaliin. Huwag nating tiwala sa sarili natin. Dapat lahat sa Lord po, mga kapatid. Ang will ng Lord. Maghintay po tayo, be patient. Magkaroon tayo ng paghihintay. Kasi hindi natin po pwede pilitin ang isang bagay na hindi po will ng ating Lord. Amen po? Kailangan marunong tayo maghintay. We should know how to wait for the will of our Lord. Amen? And, what is the will of God? Ito na, what is the will of God pag tayo po may sakit, when we are sick, in our sickness? Matthew chapter 8, 1-3, when he had come down from the mountain, great multitude followed him, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. May Tagalog tayo. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing to be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Ito sa Tagalog, mas maganda. Nang makababa sa Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Malumapit sa kanya isang taong may ketong. Di ba noon yung may ketong, ang ketong po is very, talaga po silang, ano ba yung nakakahawa? Contagious po siya, kaya inaano talaga sila, sinisecluded po sila. So lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais kong gumaling ka at naging malinis. At gumaling at luminis na agad ang tungin. So anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? God's will is for you to be healed. Amen. Kung sino man na may mga sakit ngayon, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. God's will for you is to be healed right now in Jesus' name. Ako din kahapon, mga kapatid, grabe po. Grabe ang ko. Akala ko, po ako. Nag-pray talaga ako kasi si Pastora umalis, tapos pupunta pa ako ng Saitama, mga kapatid. Ako din ang nag-ano sa Saitama today.
Oh, tapos may sakit po ako nung 2 days ago. And I was praying, Lord, kailangan talaga, sabi ko sa kanila, please pray for me. Kasi talagang I have my fever. Wala naman akong fever nung gabi, no? Pero ang ulo ko sumakit, mga kapatid. And then yung throat ko. Tapos parang sabi ng demonyo, hala ka, magkasakit ka, hindi ka pwede magturo. Tapos nabasa ko ito, nag-aaral ako, uy, in Jesus' name, sige ako, paanuhin mo, hindi mo ako madaig, in Jesus' name. I-resist kita, kahit anong mangyari, pupunta ako sa Saitama. Maaga pa ako umalis kanina, 7 o'clock. Di ba nanalo ang Lord? Hindi niya ako natalo. Praise the Lord! Praise the Lord! Ay, nakamarunong po tayo lumaban. Tapos kung panupay po tayo, tatalunin po tayo ng enemy. Amen po? Amen. So ito, nakatayo po ako. Ito naman ang boses ko. Pero wala naman ako naramdaman na. Praise God talaga, mga kapatid. Kaya marunong talaga ang Lord. Hindi niya pabayaan po ang kanyang vineyard o kanyang church po. Talaga, mga kapatid, may gagamitin at gagamitin po ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Lord, mga kapatid. Talaga, andyan kagad po yung healing na ibinigay po ng ating Panginoon. Kasi will talaga ng Lord na gumaling po ako. Kaya gumaling po ako sa pangalan ni Jesus. Amen? So take your stand on God's will for you to be healed. Panghawakan natin ito mga, sino may mga sakit, panghawakan mo yun, Lord, I'm healed in Jesus' name. Tayuan mo ang kalooban ng Diyos na gumaling ka. Dahil gagaling ka, kapatid. Gagaling ka. Amen. Gagaling tayo lahat ng mga sakit. Amen! Hallelujah! So instead of thinking about having, mamamatay na yata ako, Lord. Ikaw na lang dyan sa sarili mo na mamatay ka. Amen? Hindi pa wala, Lord, na nakunin ka eh. Amen? Tapos ikaw gusto mo na mag-farewell ka na. Hindi yan will ng Lord sa'yo. Kaya you have to take a stand. You have to stand to the promises of the Lord. Amen. Hintayin mo yung will ng Lord. Huwag mo madaliin ang buhay mo. Amen? Lord. May appointed time ang bawat isa sa atin. Huwag natin madaliin. Yung iba nga, their appointed time is too early. Minsan, they're just sleeping and then they don't wake up in the morning anymore. Amen? So that's why we have to be prepared always, mga kapatid, because we don't know what time or hour the Lord will require our life. Hindi natin alam. We don't know. That's why we have to be prepared always. We have to pray always before we go to bed. Baka mayroon pa tayo dito na hindi pray bago matulog, mga kapatid, ha? So just a reminder of the Lord, before we go to bed, before we go to sleep, mga kapatid, just say a little prayer for the Lord. Thank you, Lord. Guide me, Lord. Protektahan mo ako, Panginoon. Amen? Because we don't know, baka bukas hindi na po tayo mag-isip. Amen. May kasamaan kami dati dito, si Brother Alvin. Although hindi naman siya, mga kapatid, talaga worker, but napakasipag niya na bata. Every Sunday nandito yan, tumutulong sa praise and worship team. Kasi very din siya, gifted po siya, mga kapatid. Musician talaga siya. Pag uwi na ng Pilipinas, ginamit siya ng Lord doon sa Pilipinas. Siya po ang nag-lead ng music ministry malapit doon sa amin din yung gawain, mga kapatid. One day, natulog po siya. Nagtaka ang family, bakit 10 o'clock na may trabaho siya? Hindi pa siya lumabas. Ngayon, 11 o'clock, natakot na po sila. Bakit hindi pa siya lumalabas? Sinatawag hindi lumalabas. Mag-isa lang po siya sa bahay. Giniba na nila yung mga bintana, pinasok, matigas na po siya. Amen? So, ibig sabihin nun, anytime, if it's your time, kukunin ka talaga ng ating Panginoon. And the grace of the Lord is, nung kinuha siya ng Lord, He is in a perfect position. Kasi ginagamit siya ng Lord sa ministry. Amen. Hindi siya nagpabanjeng-banjeng kagaya ng ibang umuwi, mga kapatid, na bumalik sa dating gawa. Lasing, ano po mga ginagawa. Siya po hindi. Nag-continue po siya sa pag-serve sa ating Panginoon until the time kinuha siya ng ating Lord. Amen? So yan po ang sinasabi. Every minute ng buhay po natin, we should be aware of it. Huwag po tayo pabanjing-banjing. Tayo po mga Kristiyano na. Kailangan po maging ready po tayo, mga kapatid, because anytime the Lord can require our life. Hindi na natin alam, naglalakad lang tayo, bigla na tayo natumba. Amen? So at least, pag nangyari po yan sa atin,
alam natin, our soul is secured already. Yes. And then when we wake up, pag open natin, it's all light. And then the angels are singing. Eh, paano ngayon yan? When you open your eyes, it's dark. And then, Amen? Tapos silahin ka na ng devil. Papunta dun sa hell. Amen? Dapat yun ang katakutan natin. Yung ibang mga pilosopo, bakit may patay na ba bumalik galing sa hell? O hintayin pa ba natin yung mga kapatid? The Word of God is telling already. So ngayon kung hindi ka naniniwala, sa'yo yun. Andiyan na, marami nagsisigaw na mga kapatid. Marami na nagtuturo. Marami na nag-remind sa atin na totoo pong may impyerno. Amen? So wala tayong magawa kung hindi sila maniwala. Basta tayo, mga anak ng Diyos, continue lang tayo. Amen? Walang mawawala sa ating mga kapatid. This is a security po para po sa ating soul. Pupuntahan ng ating kaluluwa. So huwag nating pangarapin na mag-farewell na po tayo. Amen? Hindi pa will ng Lord yan, mga kapatid. Ano pa? Resist the devil and he will flee. Meaning, labanan mo ang gawa ng diablo at mismo ang devil siyang mamamaalam, hindi ikaw. So if the devil input something negative in your mind, sabihin niya, mamamatay ka na, may cancer ka. Anong gagawin natin? In Jesus' name, lumayas ka. In Jesus' name, ang Lord ko ay bibigyan niya pa ako ng mahabang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Don't entertain it. Resist it. Ano sabi ng demon? Ay, hindi ko tumano. Layasan ko nga ito. Maghanap na naman ako ng iba. O ngayon, mumanda ka. Baka ikaw yung pupuntahan. Amen? Kaya palakasan ng ano yan mga kapatid? Palakasan ng faith para sa ating Diyos ng buhay. Amen? Ano pa? Sa financial naman. Kung ang financial difficulties strikes you, anong gagawin natin? First, know what caused it. Baka mamaya nawalan ka ng pera ano ba yan? Gasto ka ng gasto. Wala namang bili ka ng ganito, bili ako. Bill mo ko ba? bili kang ganito, bili. Ay, hindi ka talaga yung mga kaipon, mga kapatid. Amen? Alamin natin kung bakit tayo nawawalan ng pera. Baka mamaya nilalagay natin sa mga bagay na hindi naman dapat. Or maybe na-bankrupt ka doon sa business mo, maybe hindi mo alam kung anong ginawa mo. Maybe nagkamali tayo ng pag-invest. Or maybe, tingnan natin kung ano ang cost po kung bakit tayo nawala ng pera. Amen po? Maybe ganun lang tayo ng ganun, para tubig eh. Hindi natin iniisip na mayroong pambukas. Amen. Ano pa? So, if it happened because of, ayan din ang dahilan mga kapatid. Baka tayo nagkakaroon ng mga ganyang mga problema dahil po sa kasalanan. Amen po? Akala natin po, mayroon pa isa yung lagi ko yung kinukot po yung sa Isaiah, chapter 59 verse 1 to 2. Yung kasalanan, your sin, siya po ang naging hadlang kung bakit your prayers ay hindi po ma-answer ng ating Panginoon. Amen? Kasalanan po ang maging hadlang para hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Ngayon, kung mangyari ito sa buhay natin mga kapatid, siya sa atin mo yung sarili mo, baka may nagawa po tayong kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. At anong gawin natin? Pag alam natin nagkasala po tayo, repent and turn away from your sin. Magsisi ka na kapatid at tumalikod ka na sa kasalanan mo. Amen? Kung may ginagawa ka ngayong kasalanan, talikuran na natin. Pag sabing talikod, ay talikod 360 degrees na huwag na pong balikan. Baka mamaya sabihin mo, ay, alisan ko na muna yan. Tapos maya, ay, nasaya doon na. Balikan na naman. Amen? Hindi pa yan ang gusto ng Lord, mga kapatid. Pag gusto mo ma-answer ng prayer mo, or mawala yung mga niya sa buhay natin, ito po, siyasatin natin ang sarili natin. Maging maayos po tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Di ba sabi ng Lord, if we are not holy, we cannot see God. Dapat po, andyan po yung kabanalan sa atin. Hindi lang kabanalan na literal dito po sa ng kabanalan natin ito. Yung puso natin. Because whatever inside of our heart, the mouth speaks yan mga kapatid. So kailangan, pag nagsiyasa tayo sa sarili natin,
humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? And if it is caused by mistake, confess to God and repent, He is able to forgive you and lift you up. So kung alam mo kasalanan, mag-confess ka sa Lord. May promise naman siya eh. First John chapter 1 verse 12. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive. 1:9. If confess your sin, He is faithful and just to forgive your sin. So papatawarin po tayo ng Lord, mga kapatid. Just confess and ask forgiveness to the Lord. Amen? Ano pa? Resist that financial difficulty. Pag tayo po walang pera, sino dito walang pera? Ay, wala kami silang pera. Pahirap. Palakpakan mo ang Lord. Walang nag-react ka. Ibig sabihin, may mga pera. Oh, sabi mo sa katabi mo, sis, marami yung pera, pahiram ha. Amen? Praise God. Okay, so how? Paano pa natin ma-resist? What is the will of God for me in finances? Ito, mali po ito ha. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and future. Ang plano ng Diyos sa atin ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya, hindi buhay na miserable pang mga kapatid. Kaya naging miserable lang ang buhay natin because ini-entertain natin yung gawa ng demonyo. We have to resist it. Pag alam natin kasalanan, tumalikod ka na, you have to run away. Depart. Huwag mo i-entertain. Amen? Dahil itong plano ng Diyos, kaya nga siguro kandalo-koloko yung buhay natin. Kasi ini-entertain natin ang gawa ng kalaban. Amen? Kahit alam na nating mali, sige pa rin tayo mga kapatid. Amen? Ano pa? Take your stand in that word to prosper. Ayan. Ano pa? But why is it that most of the time, minsan we do our best to resist the devil, pero ano nangyari? By standing on his side and standing on his will, and it ends up useless. Wala. Amen pa? Naging useless lahat mga kapatid. Tuloy tayo, Sister Anna. It must be a joint force of wills. Anong ibig sabihin nun? We may be standing in the will of God, but how about yung will po natin? Amen? Baka sumusunod tayo sa will ng Lord, pero tayo naman ay hindi sumusunod. Ang ating will naman ay against doon sa will ng Panginoon. Sa anong paraan yun, mga kapatid? It's not enough to stand in His will. Hindi po enough yan na tayo po ay naniniwala at sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. You must have also the will to resist. Resist po yung gawa po ng kalaban. Amen? Parang ganito po yun eh. Gusto mo, wala kang trabaho, gusto mo magkaroon. Ngayon, wala ka namang ginagawa. Ang will ng Lord is, you can have a job. But, you don't do anything. You don't submit resume, you don't apply. Just, Lord, I want to have a job, I don't have the money. But you don't do anything, you're not moving. So how can you, how's the will of the Lord that the Lord wants you to have a job, but your will is, you don't do anything? Amen? So it should be together, mga kapatid. If the will of the Lord, you can find a job, kailangan po may gagawin po tayo. We have also to do something. Maghanap po tayo ng work. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng maraming pera, hindi ka man nagtatrabaho, itamad naman tayo. Amen po mga kapatid? Kailangan kung anong will ng Lord, mga kapatid, ay magkatugmayan ng will po natin. At kung ano po ang mga bagay na ayaw ng Panginoon, ay kailangan po marunong di tayo mag-resist doon. Kailangan marunong po tayo mag-control ng ating sarili. Amen po? And how will you know if you have the will to resist? Kung may will ka na mag-resist niyan, mga kapatid. Paano natin malaman? The best example is in 2 Kings chapter 7, verse 3. Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and these said to each other, why we are sitting here until we die? Sino nakaalam ng 4 na leprous men? May leprosy po. These 4 lepers used their will to resist their hopeless situation. So nag-uusap po sila. Hopeless na sila eh.
So ngayon, ang ginawa nila, nag-uusap sila mga kapatid. Ano yung po yung pinag-uusapan nila? In their statement to one another, sabi po nila, they are agreed to resist the hopeless situation they were in. So gusto nila talaga mga kapatid niya, i-resist yung hopeless situation nila kasi wala silang magagawa eh. Pero may mga leprosy po sila, tapos wala po silang makakain. Ngayon, ano po ang nangyari? They confess it by asking themselves radical question. Ano po yon? Are we doing nothing until we die? Wala ba tayong gagawin hanggang sa tayo mamatay? Ganun din po tayo. Are we doing nothing until we prosper? Are we doing nothing? Paano po tayo makahanap ng trabaho? Wala naman tayong ginagawa. Amen? So, ang ginawa nila mga kapatid, in other words, the will to resist means doing something even if your situation is difficult and hopeless. Ganon din tayo. Kailangan kahit hopeless ng sitwasyon natin mga kapatid, may will po tayo na gagawin po ang sitwasyon para maging maganda ang sitwasyon po natin. Amen po? 2 Kings 7:4, if we say we will enter the city, the famine is in the city. So gusto nila pumasok sa city, pero ang city na yan ay may tagutom, and we shall die there, mamamatay din tayo. And if we sit here, we die also, mamamatay din tayo, sabi nila. Now therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live, sabi nila. And if they kill us, we shall only die. Their decision was to surrender, but their will to live was greater. Nag-iisip pa rin sila mga kapatid na kahit mag-surrender sila, may pag-asa pang mabuhay sila rather than they have to stay in that place that they will die also because of famine. Dahil wala sila talaga makain. So parang suicide na talaga na they have to go inside mga kapatid para po sila ay mabuhay. Pag nahuli daw sila, mamamatay sila. But pag hindi sila mahuli, mabubuhay po sila. So what happened? Anong ginawa ng Lord mga kapatid? The will to survive, the will to be healed, the will to deliver from the negative situation, and the combination of this will create the powerful will to resist the devil. Ayan po mga kapatid. Pag yan kinumbay mo lahat yan, ay kayang-kaya natin i-resist yung gawa ng demonyo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? At anong nangyari? It means that the will to resist will come from your will to live. Gusto natin mabuhay. Amen? Yan lagi ang ating itanim sa isipan natin. Ang will ng Lord sa atin, we have a prosperous life, mga kapatid. Magandang buhay, ganap at kasya-siya. So kailangan din po yung will natin ay maging katapat din ng will ng ating Lord. Eh hindi, ang will ng Lord, para tayo ay maging successful, Lord, ayoko na, grabe nangyari sa buhay ko, gusto ko na talaga mamatay, Lord, para matapos ang problema ko. Ay hindi yan ang will sa'yo ng Lord. Amen? So dapat, pag alam natin na ang promise ng Lord to give us life, a prosperous life, and hope, mga kapatid, we should also have the will to live. Maging masaya po tayo. Amen? Yan po ang maging purpose natin, to live. Ang sarap kaya mabuhay. Amen po. Ang daming tao gusto mamatay. Sino gusto mamatay? Wala naman yata, di ba? So, dahil ang will talaga ng Lord sa atin ay maganda. So, huwag tayo mangarap na mamatay po tayo, mga kapatid. Amen? Maging masaya tayo na kahit hanggang ngayon buhay pa po tayo. Amen. Dahil may purpose pa po ang Lord sa bawat isa po sa atin. Amen. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Amen po? And the will to survive, ayan, and to be delivered from, but you have to do something to achieve it also. Kailangan may gagawin po tayo. Yan ang sinasabi, hindi tayo para simong tabad. Di ba? Ang will ng Lord sa atin para magkaroon magandang buhay, tayo naman tatamad-tamad, para tayo siwan ng katanganga na lang, walang ginagawa. Amen? Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng masayang buhay, wala naman tayong ginagawa. So kailangan, sabi nga, di ba sa word sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganon din sa Lord.
Amen mga kapatid. Ganun din sa spiritual aspect po natin. Kailangan po, may gagawin po tayo. Hindi po tayo pwede na tumahimik lang. Hindi tayo pwede na umistambay lang pag tayo po ay nangangailangan ng work. Hindi po ang work ang lalapit sa atin. Amen? Hindi po ang work ang lalapit. Tayo po ang maghanap ng trabaho sa guide po ng ating Panginoon. Dahil may isang company talaga yan na ibibigay ang Lord sa atin. Yung kapatid lang natin dito Oh, natanggap na. Praise the Lord. To God be all the glory. Ang saya. Amen. Hiningiti-ngiti lang yan Pero grabe, ginawa ng Lord sa buhay niya, mga kapatid. Ang ganda-ganda talaga. Biro mo, binigyan, ay nalokan siya ng trabaho, mga kapatid. Ang laki-laki ng sweldo. Pero malayo, walang church doon. Anong ginawa niya? Hindi siya pumunta doon. Anong sabi niya? Ayoko doon. Kahit malaking sweldo, walang church doon. Anong ginawa ng company? Pwede ko na mag-testify? Wala na. Pwede na. Ako pa nag-testify. Excited kasi ako Anong ginawa ng company? Walang company dito sa Japan. Magpapatayo ng company. Wow. At in-hire siya. Amen? Praise God. Hallelujah. O diba? Imposible. Walang company dito mga kapatid because the mother company ay malayo talaga mga kapatid. Pero ginawa ng Lord, kaya sabi, walang imposible sa Panginoon mga kapatid. Lahat na bagay imposible po sa ating Diyos na buhay. Basta patuloy lang po tayo. Siya wala naman tigil yan Magandang, napakabuting servant yan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Napakasipag na servant po ng ating Lord. Amen. Ano pa? 2 Kings 7:5, and they rose at twilight. Ito na po kanina, yung mga leprous guy, yung 4 po sila, to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Biro mo, wala. Pero ang dami daw mga sundalo doon mga kapatid. Pero nung sila dumating doon, wala daw. Anong nangyari? So early in the morning, they marched towards the enemy's camp. Pumunta po sila mga kapatid. A desperate move. Ngayon, result niya sa 2 Kings 7:6-7, for the Lord had caused, ayan na, the army of the Syrians to hear, narinig nila, the noise of the chariots and the noise of the horses, the noise of the great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired against us, the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Hindi nila alam mga kapatid, cause yun ng Lord, yung noise na yan, pero hindi yung totoo talagang mga army at mga horses. Pero narinig nila. So, anong ginawa nila? Tumakbo po sila dahil natakot sila kasi akala nila pakadami pong kalaban ang susugod po sa kanila. Ngayon, ang nangyari, therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact their tents. Iniwanan nila lahat. Their horses and their donkeys, and they fled for their lives. So, the threat was threatened by God. Kaya po itong 4 nakapasok po, nabuhay po sila, may pagkain pa po doon. O hindi sila natakot, kaya nangyari, yung threat po sa kanila ay natakot po sa ating Panginoon. Kaya po sila tumakbo, mga kapatid, at iniwanan yung camp. Kaya ang 4 na ito nakapasok at ayan, kumakain na sila, nabuhay po sila. Kaya yun ang pinapakita ng Lord. Kailangan po gumalaw po tayo. Yes. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. If our situation is really bad, mga kapatid, don't lose hope. You have to move. You have to do something. Amen. Amen? If you are sick, don't just sit there and say, oh, I will be dying. You have to do something. Amen? If you are bankrupt, pag wala na, bankrupt na yung business, you have to move, you have to think, you have to do something. Amen. Amen? You have to think kung ano bang dapat natin gawin para maibalik ang business. Ano ba ano bang pagkakamali natin? Bakit nalugi tayo? Isipin natin, and then don't do that mistake again. Amen? Na-threaten sila sa ating Lord. The threat, yung threat para sa kanila, tinreaten po ng ating Panginoon. Amen po? Yung sakit na yan, threat yan po yan sa ating mga kapatid But if we believe with the Lord, ang Lord mismo po ang mag-threat sa sakit na yan. Amen? Lalayo po yan sa bawat isa sa atin. Amen. Okay, sige po. Bilisan natin. Meaning, if you have the will to resist, anong mangyari? That comes from your will to live,
to survive, and to be delivered, God will reverse the situation. Amen. Kaya will mo lang talaga mga kapatid, ang will ng Lord ay magkatugma. Ang sitwasyon mo ay marireverse po yan mga kapatid. Maging positive po yan mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos na buhay. And He will cause the one who threatens you to be threatened. Sila pang matatakot po sa sitwasyon mo. Amen po? Mathreaten po yan mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot. Pag marunong na tayo mag-resist sa mga bagay na hindi po ayon sa ating Panginoon, yung bagay na yun mga kapatid, ay lalayo po yan sa atin at tayo po iiwanan yan mga kapatid. Huwag lang natin i-entertain. Pag alam natin kasalanan, resist na natin, lumayo na tayo mga kapatid. Huwag na natin siya lapitan. Huwag tayong magkumanta, tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa iyong tukso. Hello, ikaw ang lumayo sa tukso. Amen? Amen. Ikaw ang lumayo, tumakbo ka na. Pag alam mo ng tukso, tumakbo ka na. Amen? Okay. Next is, and He will make you the threat to the devil. Ayan. Ang devil po ang lalayo sa atin. Sabi niya, ayaw po dyan, anak ng Diyos yan, itakot ako dyan. Amen? So yan po ang mangyayari mga kapatid. The devil will flee from you. Ano sabi ka na sa James? If you resist the devil will flee from us. From you or from us. Amen. Kaya kailangan ng sekreto talaga is to resist. So from now on, anong gawin natin? Use your will to resist. Kailangan marunong tayo mag-resist by having the will to live. Will to survive. And will to deliver from any difficult situation. Amen? So, yan po mga kapatid, tandaan natin yan. Pag sa sitwasyon tayong negative talaga, tandaan natin na ang Diyos natin ay andyan lang para po tulungan po tayo. Hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon. Dahil all the promises of the Lord is yes and amen. Praise God. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah.